So ayun, magandang gabi po, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali. Saan man po kayong sulok ng mundo naroon nanonood ngayon. Ayan, welcome po sa ating munting channel dito sa Pikwa Official. Um, Mega love shoutout po sa lahat ng viewers natin from Daddy Frankie. Ayan, and of course sa lahat po ng community ni Daddy Frankie. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At yun nga mga kababayan, no, magbibigay po tayo ng reaction dito po sa kumakalat na issue, kumakalat na sa looben di umano ng pamilya or ng mga pinsan ni Kuya Oliver. Eto na yung sinasabi natin mga kababayan, na when it comes to money involvement, when it comes to charity, na pagka meron talaga nangyayari mga kababayan na ganitong mga senaryo, hindi po nawawala yan. Hindi po nawawala yan. Yung mga tipong hinayaan nila ng napakatagal na panahon na nalulugmok ang tao or kapamilya nila dahil ang katwiran nila wala naman sila magawa. May magagawa actually. Ginagawan mo lang ng dahilan. Yan yung tinatawag na kung gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. 'Di ba? Totoo 'yun, totoo yung kasabihan na 'yun. Kasi kung talagang gusto mong umusad, 'di ba? Gusto nilang umusad sa buhay na meron sana si Kuya Oliver. Sana ginawa nila ng paraan. Sana ginawa nila lahat ng klase ng paraan. Dahil nga para matawag silang kapamilya. Pero bagkos mga kababayan, hindi po nila nagawa ng paraan. Dahil ang katwiran nila, busy sila sa bukid. Dahil katwiran nila, wala naman silang magawa. Dahil katwiran nila, uh, wala silang kakayanan. Katwiran na lang po yan eh. Katwiran na lang po yan ng mga klase ng tao na binibigyan ng dahilan ng lahat ng bagay para lang mailusot nila yung sarili nila. 'Di ba? Like for example, ito nangyayari ngayon. Kasi ang nangyayari mga kababayan, inuusig po ngayon ng taong bayan, especially ng mga sponsor ni Daddy Frankie at ni Kuya Oliver, itong family. Bakit po? Kasi nag-comment nga sila doon kay Daddy Frankie, 'di ba? Na sabi, bigay na raw yung pera sa mga pinsan nila para matulungan na rin yung pinsan. Actually, abi nga natin, nakakakayod naman niya eh. Nakapagbukid nga eh, 'di ba? Kumakain 3 beses isang araw yung mga yan. Etong si Kuya Oliver, kailangan ng mahabang gamutan nito eh. Totoo naman, kanina naka-live yung si 'di ba? May bahay ni Daddy Frankie, 'di ba? Yung kanyang misis, si Madam Rochelle, 'di ba? Ngayon, mga kababayan, naitalakay nga doon. Naitalakay na doon at nag-comment tayo ron, 'di ba? Na totoo naman ang senaryo ng mahabang gamutan ni Kuya Oliver. Gasino lang yung 100K sa totoo lang. Marami nga dyan sumasahod ng more than 100K, 200K, kalahating milyon sa loob ng isang buwan. Nababaon pa rin sa utang na pa rin, kinukulang pa rin. 'Di ba? Kinukulang pa rin sa gamutan. Napakasaglit lang po niyan sa totoo lang. Ang pinupunto lang ng mga sponsors dito, mga kababayan, is nung nagkapera, nabalitaan ng pamilya or ng kapamilya na may pera na si Kuya Oliver at may mga nagpadala kay Kuya Oliver. Diba? Bakit hindi ibigay dun sa pamilya? Diba? Ang punto nga ng mga natin, sponsor, bakit ibibigay? Sila nagbigay nung para kay Kuya Oliver yon, hindi para sa pamilya. 'Di ba?
parang hindi sila, ako personally parang hindi sila nanaawa kay Kuya Oliver. Na ilang ano na ron, ilang dekada na 'di ba? Isang dekadang naandoon mahigit for 16 years na nakakulong yung pobre doon, 'di ba? Na wala silang ginawa na instead na maano pa, maisusurvive pa, mabibigyan pa sana ng kaukulang gamutan, 'di ba? Mas okay sana. Kaso ang problema dito, mga kababayan, kung kailan na lang kung kailan na lang talaga nagkapera si Kuya Oliver. Saka pa 'di ba? Saka pa magkaroon ng mga ganitong klaseng senaryo sa niya, 'di ba, buhay niya. So far mga kababayan, nagpapagaling po si Kuya Oliver. Kung mapapanood ni Kuya Oliver tong mga nangyayari ngayon sa buhay niya. And I'm sure, I guarantee you that, mga kababayan. May sama ng loob yan sa pamilya niya mismo. Unang-unang sama ng loob niyan, ang tanong niyan, ba't nyo ako hindi nilaban? Ba't hindi nyo nilaban ang buhay na meron ako? Bakit hindi nyo ako pinagamot? Bakit hinayaan nyo lang ako maging ganito? Bakit kailangan ibang tao pa makapansin sa akin na nakikita nyo naman? 'Di ba? Bakit kailangan na ibang tao pa ang makaisip na ako ay dalin sa gamutan? Bakit? Asan kayo nung mga panahon na yan? Bakit nyo ako pinabayaan? 'Di ba? Yun yung tanong, yun ang magiging tanong ni Kuya Oliver. For sure yan. Alam nyo kung bakit? May kilala po akong ganyan. Oo, meron po akong kilala na ganyan. Nagkaroon ng karamdaman dahil sa depression. Dahil sa depression, nagtatantrums, nananakit na pag nagtantrums. Dumarating na sa point na So, nung gumaling siya, ako lang nga nakakapagpatawa sa kanya. Ako lang nakakapagpatigil sa kanya. Ako yung hinahanap ng pinsang ko. Nung napaggamot siya, mga kababayan, nung napaggamot siya sa Mandaluyong, lumabas po siya. Ngayon, pagdating doon, pagdating sa bahay, is nagpapasalamat siya. Papasalamat siya sa akin. Pinatawag niya ako na nakalabas na daw siya. Pinsang ko to. Pinalabas na siya at nagpapasalamat siya sa akin. Na kung hindi dahil sa akin, baka tuluyan siyang nabaliw. Kasi walang paki sa kanya at all yung mga kapatid niya. Sinasaktan pa siya pag nagtatantrums. Inaano pa siya. Instead na alagaan mo, pag malasakitan mo, hindi, 'di ba? Wala kang ginawa. Ako kasi, mga kababayan, may ginawa ako para doon sa pinsan ko. Gumawa ako ng way para mapabuti siya. Kinausap ko siya, pasok ka na muna sa ganito, magpagaling ka ron. Doon mas maraming magmamahal sa'yo. Doon mas maraming makakaintindi sa sitwasyon. Which is naintindihan niya. And until now, mga kababayan, siya, nandun siya sa healing progress. 'Di ba? Kasi, mga kababayan, yung ganyang mga kondisyon, hindi naman totally yun hindi naman talaga mentally disorder na panghabang buhay yan. Sa part ni Kuya Oliver, hindi. May pinanggalingan po yan. May pinanggalingan yan. Therapy lang po yan, mga kababayan. Medicine. Pero sa kaso kasi ni Kuya Oliver,
pinapabayaan kasi 'di ba 16 years, imagine. Napakahabang panahon na sinayang. Kung tutuusin, sabi nga ni Daddy Frankie, kung umpisa pa lang naagapan na, hindi sana lumala yung karamdaman ni Kuya Oliver ng ganyan. 'Di ba? Kasi napunta na ng tuluyan sa schizo yan. Kung schizo man ang ano niya, ang ang findings ng doktor niya. 'Di ba? Mababa talagang gamutan niya. At saka at ang schizo pampakalma na lang 'yan, 'di ba? So kung ano 'yan, mga malamang 'yan, mga kababayan. Marami ng totally naka-revive or naka-survive sa ganyang klase ng ng tawag dito, karamdaman. Lalo na kung pinanggalingan lang naman yan depression. Kaya pa yan. Oo. Kasi may mga ganun yung iniwan ng asawa, na depressed, na baliw, 'di ba? Yun yung sinasabi nila sa probinsya especially. Maraming ganyang senaryo, mga liblib na lugar, 'di ba? Oo. Kahit itong kapuso mo Jessica Soho, 'di ba? May mga na po niya, may naitawid ng ganyang mga istorya. Kaya nga itong kay Kuya Oliver, malaking bagay ito na mapag-usapan sa side ni Daddy Frankie. Kung ano yung mga magiging hakbang, 'di ba, ng mga sponsor regarding dito sa pera na di umano ay dapat daw mapunta sa kanila, sa pamilya, dahil yun ang apila ng pamilya. Ngayon, nagbibigay o nanghihingi ng opinion or nagbibigay ng opinion yung mga tao at especially yung mga sponsor ni Kuya Oliver, ni Daddy Frankie, na kung ite-turn over na ba yung pera. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sinasabi nga namin ni Ballpoint Man, matagal na po namin kilala si Daddy Frankie. At hindi po talaga humihingi ng tulong yan. Legit po yan mga kababayan. Sariling pera niya po. Yung ginagastos niya, yung kinikita niya sa negosyo. Mapamaliit man niya, mapamalaki man yan. Pagtulong talaga ang nasa puso ni Daddy Frankie. Nagdo-donate pa nga yan eh. Real talk yan Nagdo-donate pa po yan. During pandemic, akala nyo, nagdo-donate po yan ni Daddy Frankie. Imagine niyo mga kababayan, nung nakasama namin si Daddy Frankie, itong mga nagdaan, okay, madami ang naging 'di ba, trending sa live vlog ni Daddy Frankie. Marami pong naging usap-usapan, 'di ba, sa mga ni Daddy Frankie, sa mga hinandle niya, na-scout niya, 'di ba? Lalo na sa FB, alam niyo 'yan. Mga followers po sa FB, ayan, shout out po sa inyo. Nagiging issue lang naman ng pera pag in-issue mo ang pera. Actually, walang issue dito sa pera eh. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, hindi issue kay Daddy Frankie yung pera. Ang issue sa kanya rito, tatagal ba yung pera? Yun ang issue dito eh. Tatagal ba yung pera habang naandoon sa loob si Kuya Oliver? O let's say, ibigay yung pera. Sinasabi nila may joint account daw para hindi magalaw yung pera. Sino magjo-joint account? Diba? Sino magjo-joint account? Hindi naman pwede si Kuya Oliver. May karamdaman yun. Hindi po iaalaw ng yun, ng bangko yun.
Ang kailangan ka joint account diyan, mga kababayan, si Kuya Oliver, 'di ba? Oh, hindi naman pwede. Oh, dahil may karamdaman. Hindi po inaalaw ng ano 'yan, ng batas 'yan. Okay? Wala pong sumasaklaw na batas diyan na pwedeng pumirma ang may karamdaman. Okay? Hindi po pwede sa batas 'yan. Ngayon, mga kababayan, sa tingin nyo, kayo po bilang manonood, ano yung obserbasyon nyo dito sa nangyayari na to? At may mga habulan na ng perang nangyayari sa halagang 100,000. Kung tutusin, mga kababayan, napakaliit lang po niyan. Napakaliit lang po niyang 100,000 na yan. Kayang-kaya mong ubusin ng ano yan, isang buwan, uti-uti pa yun. Diba? Magbabayad ka ng, let's say, ako example na lang. Hindi naman po sa pag-aano. Kumikita kami ng mag-asawa ng 100,000, 100,000. Minsan mahigit pa. Babayad kami ng ilaw, kuryente, tubig. Tapos sa bahay, other utilities, emergencies. Okay? Naka-budget, baon ng mga bata, gamit, project, etc. Kung ano pang kailangan. Sandali lang po ang 100,000. Kaya nga nai-imagine ko what more pa kaya yung mga sumasahod lang ng below minimum, above minimum. Gaano kaya yun? Diba? Kahirap yung buhay nila na, Diyos ko, parang sa loob ng isang buwan, parang isang beses na lang makatikim ng karne. Diba? Dahil sa sobrang tipid, lalo na pagka nandito ka sa Maynila. Talo pa, actually, yung above minimum, talo pa ng ano yan. Talo pa po ng mga mabubuti yan. Oo, sa totoo lang. Hindi sa pag-ano talo pa yan. Yung mga barker. Talo pa po yan. Alam nyo ba kinikita ng barker sa isang araw? Kung hindi lang mabisyo yung mga yan. Oo. Minsan mahigit 1,000 ang kinikita niya mga yan. Yung nasa kalye. Mahigit 1,000 kinikita niya. Minsan yung iba dyan kumita ng 1,000. Kasi yung iba dyan may bisyo pa Sinasama kasi ng bisyo. Kaya hindi nakakaipon. Diba? Kasi nasanay sila na ganun yung routine nila. Ito yung sinasabi natin. Simple as that. Hanggat hindi nababago yung routine or mindset ng pamilya ni Kuya Oliver, walang mangyayari kay Kuya Oliver. Baka mamatay si Kuya Oliver ng ganyan. Actually, hinahayaan na nga lang nilang mamatay Yun sa napansin ko Kasi ang katwiran nila, wala silang magawa. Busy sila sa bukid. Paano naman daw sila? Diba? Yun yung tinatawag na katwiran de bobo. May maikatwiran ka lang. May maipalusot ka lang. Tapos ngayon, hindi nila akalain na marami palang magbibigay, marami palang tutulong kay Kuya Oliver. Ayun. Diba? Nagtuloy-tuloy. Ang pagbibigay, maliit, diba? Malaki. Kahit magkano pa yan. Diba? Nabigyan si Kuya Oliver ng halagang 100,000. Nakapag-imbak. Tapos ngayon, dahil may pera, biglang may paraan na pala. Di ba mga kababayan? Yun yung nakakatawang part Yung biglang may paraan na sila. Di ba? Ay hindi. Kailangan i-joint account na lang yan.
Kailangan ni ano na lang, para hindi naman namin maggagastusin yan. Marami na pong ganyan. 'Di ba? Marami na pong ganyan kasi ang katwiran nila malaking tulong 'yun. Mapapaikot nila 'yon sa negosyo nila. Gaganon 'yan eh. Oh, mapapaikot namin 'to sa negosyo para ano, pantulong kay Kuya Oliver. Pero ang ending wala rin. Marami na pong ganyan. Ang dami na pong na-encounter ni Daddy Frankie na ganyan. Marami na pong na-encounter na ano, na ganyang senaryo ang mga charity vlogger na after mabigyan ng lunas, mabigyan ng magandang kinabukasan, ayun, 'di ba? Kagaya ng nangyari kay Dave, 'di ba? Kay Batang Kargador, nabigyan ng magandang buhay, nabigyan ng kinabukasan, magandang kinabukasan, nabigyan ng mga kung ano-ano, karangyaan sa buhay, 'di ba? Oh. Pero anong nangyari? Oh. Nagdesisyon siya na nag-iba yung tahak ng ano niya. 'Di ba? Mindset niya. Kasi bakit? Dahil sa pera. Dahil sa pera. Oh. Ganun lang 'yun eh. No, iniba ng tahak si Dave dahil sa pera. Ganito rin yung pamilya ni Kuya Oliver. Bigla nagkaroon ng concern na iba yung tahak ng buhay sa pag-iisip, 'di ba? Dahil bakit? Dahil may nakita silang pera. May nakita na silang baka makatulong sa atin 'to, 'di ba? Dapat at this point isipin na nila yung kalagayan ni Kuya Oliver. Magpasalamat nga sila na merong isang Daddy Frankie na nanawagan para matulungan tong, 'di ba, si Kuya Oliver. Kaya kayo anong masasabi nyo sa issue na ito, sa usapin na ito mga kababayan? Ano ang masasabi nyo sa ano na ito, senaryo na pinagdadaanan na sa buhay ni Kuya Oliver? Comment down below kung may katwiran ba or baluktot na katwiran ang ipinaglalaban ng pamilya ni Kuya Oliver pagdating sa pera. Okay? Maraming salamat po at magandang buhay sa lahat at mabuhay po tayong lahat sa awa ng Diyos ay 'di ba? Nakakasama natin ang isa't isa sa pang-araw-araw, 'di ba? Maraming salamat po and God bless you all po. At mabuhay po kayo sa mga bagong subscriber po natin. Maraming salamat. Dito po sa Pikwa Official. Ayan, permanent na po itong iaano natin as Daddy Frankie Reactor. Ayan, maraming salamat. Ayan, of course, kasamahan natin na si Ballpoint Man. Ayan. At sa mga reactor na kasamahan natin. Okay? And of course, sa butihing kaibigan natin na si Daddy Frankie. Okay? Maraming salamat and God bless you po. Bye-bye po.